ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging magulang ay panghabang buhay na tungkulin. Ang pagdadala ng bata sa mundo ay malaking responsibilidad na hindi dapat baliwalain. Ikaw, kabarangay, paano ka matatawag na mabuting magulang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Mary, 28 years old at tubong Baguio City. Pero dito na ako nagtatrabaho sa Maynila bilang isang private company employee. Maayos naman ang buhay ko at tahimik at peaceful. Kahit na mag-isa lamang ako sa aking nirerentahang apartment. Kundi trabaho ang pakikinig sa programa ninyo online ang pinagkakaabalahan ko. Tapos isang araw ay nag-decide na lamang po akong sumulat sa inyong istasyon. Katulad ng ibang kabarangay natin na nagpadala ng kanilang mga kwento ay magsisimula ang istorya ko noong kabataan ko. Nasa edad 15 ako noon at nakatira pa kami sa Baguio City. Solong anak lamang ako ng mga magulang ko. Pero hindi naman ako malungkot dahil marami akong pinsan sa side ni mama na nasa parehong barangay lang din na tinitirhan namin. Bukod doon ay punong-puno ako ng pagmamahal at atensyon mula kina mama at kay papa. Masaya ang aming pamilya kaya inakala ko na perpekto po ito. Pero isang araw ay bigla akong ginulantang ng isang katotohanan na hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Gusto nang maghiwalay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi niyo na po ba mahal si Mama? Bata ka pa para maintindihan lahat. Hindi na po ako bata. Kaya ipaintindi niyo po sa akin lahat pa. Anak, hindi na namin mahal ng papa mo ang isa't isa. Kaya wala nang dahilan para magsama kami. Paano po nangyari yun? May kasalanan po ba kayo sa isa't isa? Kaya nawala yung pagmamahal niyo? Wala, pero meron siguro. Ewan, basta masyadong komplikado. Nagising na lang kami ng papa mo isang umaga na ganun yung pakiramdam. May dahilan na naipon na lang ng naipon hanggang sa umabot na lang sa puntong ito. Kaya para hindi na kami magtiis sa isa't isa nagdesisyon na lang kami ng papa mo maghiwalay. Kayo lang po ni Papa yung nagdesisyon eh. Paano naman po ako? Mary, hindi mo ba narinig yung sinabi ng papa mo? Wala pa rin namang magbabago. Kami pa rin ang mama at papa mo. Nga lang hindi na kami magkakasama sa iisang bubong. Saan po ako titira? Sino po sa inyo yung sasamahan ko? Sa akin ka sasama, anak. Bakit po? Hindi po ba ako pwede kay Papa? Anak, pwede naman pero mamamalagi kasi ako sa Maynila pag umalis na ako rito sa bahay natin sa Baguio. May nahanap na naman akong tutuluyan kaso maliit lang eh. Kasya lang sa isang tao. Tsaka nag-aaral ka pa rito, nak. Baka mahirapan lang tayo pag lumipat ka ng eskwelahan. Sa Maynila na po pala kayo titira. Ibig sabihin ang layo niyo na sa amin. Dadalo pa po ba kayo rito, Pa? Hindi ka masabi kasi baka maging abala ako sa trabaho, nak eh. Tulad ng dati. Trabaho na lang kaya ang pakasalan mo, no, Teban? Cecil, ka na magsimula ng away. Hindi ako nagsisimula ng away. Sinasabi ko lang yung totoo. Totoo lang din yung sinasabi ko, di ba? Kaya ano ba problema doon? Ikaw, tsaka yung pag-iisip mo ng problema. Alam mo kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. O bakit?
Anong problema mo sa pananalita ko, ha? Ma, pa, huwag na po kayo mag-away oh. Nak, pasensya na ha. Itong mama mo kasi masyadong takles eh. Di na ako makapaghintay na maghiwalay tayo para di ko na marinig yung sermon mo. Papa Dudut, hindi ko naisip kahit kailan na maghihiwalay ang mga magulang ko. Bakit? Dahil nga sa maayos naman kami. Masaya at payapa. Pero mali pala ako dahil mababaw lamang ang nakikita ko. Sa likod pala noon ay merong malalim na isyu ang mga magulang ko na matagal na nilang kinikimkim, mapanatili lamang na buo ang pamilya namin. At noong hindi na nila kaya ay sumabog na lamang yon ng biglaan at sumambulat sa aking pagmumukha. Bilang anak ay walang kasing sakit ang makitang maghiwalay ng landas sa mga magulang mo. At kahit na anong iyak ko ng mga panahong yon ay wala pa rin nagawa ang aking mga luha upang ayusin ang relasyon na matagal nang sira, Papa Dudut. Naiwan ako sa poder ng mama ko samantalang nagpunta naman sa Maynila si Papa. Tuloy ang buhay, ika nga. Makalipas nga ang 4 na buwan ay nagkaroon ng bagong kinakasama ang mama ko na mayroong mga anak na mas matanda sa akin. Ang masama nito ay may kakaiba silang pag-uugali. Ma, pwede ko po ba kayong kausapin? Tungkol saan, anak? May isusumbong lang po sana ako eh. Oh, bakit? Ano nangyari? Yung mga anak po kasi ni Tito, sina Jordan tsaka si Leo, kung ano-ano po kasing malalaswang salita yung sinasabi nila sa akin eh. Ha? Anong malalaswang salita? Nuknukan nga ng galang at bait ng mga batang yun eh. Akala nyo lang po yun, pero pag wala po kayo rito sa bahay, ang babastos po nila magsalita. Ano ba kasing ginawa sa'yo? Paano ka binastos? Sinipulan po ako, tapos sinisita nila yung pananamit ko. Maiksi raw po kasi ako mag-short na konti na lang makikita na raw yung singit ko. Oh, di kasalanan mo naman pala kung bakit. Po? Ako? Oo, sabi ko, kasalanan mo naman kung bakit ka nasita. Hindi pagbabastos ang tawag doon. Concern lang sa'yo ang mga kuya mo kaya nila tinatawag ang pansin mo tungkol sa pananamit mo. Bakit kasi sa dami ng mahahaba mong damit may iksi ang sinusuot mo? Gusto mo yata talagang bastusin ka ng kusino? Siyempre po hindi, pero hindi naman ganun ka-eksi yung suot ko at saka wala pa rin silang karapatan na pagsalitaan ako ng ganun. Kung totoong concern sila, bakit hindi ko naramdaman yun? Kasi mas inuuna mong masamain yung mga sinabi nila sa'yo. Sige nga po, paano po yung pagsipol nila? Hindi po ba masama yun at nakakabastos yun para sa isang babae? Parang sipol lang. Masyado ka namang maramdamin. Ano pong sabi nyo? Sabi ko, parang sipol lang, ang dami mo namang iniisip dyan. Natural lang sa mga lalaki yung ganon. Pwedeng nagandahan lang sila sa'yo. Pero hindi naman yun masama. Walang masama doon basta wala silang ginagawa. Kumbaga, Ma, seryoso po ba talaga kayo dyan? Bakit anak? Anong tingin mo sa akin ha? Mahilig magbiro? Babae rin ako katulad mo. Alam ko yung pakiramdam na ganyan. Nasipulan rin naman ako noon pero hindi ko naman dinibdib. Problema kasi sa inyo, dinaramdam nyo kasi lahat. Issue sa inyo lahat. Baka nakakalimutan mo na mga kapatid mo rin sila. Wala naman silang masamang gagawin sa'yo. Ma, hindi ko po sila kapatid. Hindi po kami magkakadugo. Anak, hindi kailangan maging magkadugo para tratuhing magkapatid. Tsaka anak sila ng tatay-tatayan mo at nakatira tayo sa iisang bubong. Pamilya pa rin tayo. Bakit po parang lumalabas na mas kinakampihan nyo sila kaysa sa akin na sarili nyong anak? Hindi naman sa ganon, pero ikaw nang may sabi, di ba? Anak kita, kaya sa akin dapat na nanay mo magsimula ang pagsasaway sa'yo. Na para bang ako yung may kasalanan? Ako na nga yung ginawa ng masama kaya ako nagsumbong sa inyo eh. Hindi lahat na nagsusumbong biktima. Kaya, pwede ba? Tumigil ka na, Mary. Ayusin mo sarili mo. Ayusin mo yung pananamit mo kung ayaw mo palang mabastos at masita. Ikaw ang babae, kaya ikaw ang matutong mag-adjust sa mga kalalakihan.
Papa Dudut, masakit sa akin na ako ang anak pero ako pa yata ang nawala ng lugar at boses sa pamamahay namin. Simula kasi nang tumira kasama namin ang pamilya ng kinakasama ni Mama ay lumiit at sumikip na ang mundong ginagalawan ko. Dahil sa pagkakalayo ng edad at loob namin, hindi ko nakasundo ang mga step-sibling ko. At dahil nga sanay akong mag-isa, bago sa akin ang pakiramdam na magkaroon ng kapatid na hindi ko namang kasamang lumaki, Papa Dudut. Sobrang sakit at lungkot ang naranasan ko up to the point na gabi-gabi ay umiiyak ako bago matulog. Lagi akong nagdarasal na sana'y masamang panaginip lamang ang lahat. Na hindi totoong naghiwalay ang parents ko o kung naghiwalay man sila ay sana ay magkabalikan na sila. Hindi kasi madaling makita na umuusad sila sa buhay nila. Samantalang ako bilang anak ay napag-iwanan na ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan ko pa rin namang makisama sa mga step-siblings ko at tanggapin ang bagong buhay na meron ako. Pero sa pang-araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay ramdam ko na unti-unti akong naiitsapwera sa pamilya namin. Mabait naman ang stepfather ko pero ayoko siyang bigyan ng pagkakataon na mapalapit sa akin dahil sa puso ko ay nag-iisa lamang ang papa ko. Habang tumatagal ay ramdam ko na mas mahal na ng mama ko ang mga anak ng kinakasama niya. Hindi na lang ako umiimik kahit na nasasaktan ako. Sinolo ko ang sakit kasi hindi naman niya ako pinaniniwalaan. Nung unang beses na nagsabi nga ako ay naramdaman ko na hindi siya naniniwala. Naisip ko na gusto ko nang umalis sa amin. Kaya nga gumawa ako ng paraan para makontak ang aking tatay, Papa Dudut. Tagal naman sumagot ni Papa. Excited na akong makausap siya eh. Mary! Kanina ka pa ba dyan sa telepono, ha? Hindi pa ba sumasagot ang papa mo? Naku, Aling Martha, hindi pa nga po eh. Sigurado ka ba na tama yung numero na tinatawagan mo? Baka naman mali kaya hindi sumasagot. Tama naman po eh. Tsaka nagri-ring naman eh. Wala nga lang sumasagot. O siya, sige. Sana may sumagot na para magkausap na kayo at may iba pang gagamit ng payphone. Opo, sige po. Ay, hala, may sumagot na. Hello? Hello, Pa? Mary, Ako nga po, Pa. paano mo nalaman tong numero namin sa opisina? Hindi na po yun mahalaga. Ang importante, nakausap ko na po kayo. Pa, miss na miss ko na po kayo. Hindi naman po kayo dumadalaw sa Baguio eh. Anak, pasensya ka na ha. Masyado lang akong abala rito sa Maynila. Alam mo na, trabaho. Sobrang abala po ba? Para hindi man lang kayo makasingit ng pagkakataon na makauwi. Wala na rin naman akong uuwian dyan, di ba? Narinig ko na may ibang pamilya na yung mama mo. May bago na siyang kinakasama. Kaya wala nang say-say na umuwi pa ako dyan, anak. Pero pa, nandito naman ako eh. Uwian niyo po ko. Hinihintay ko po kayo lagi. Pasensya na, anak. Kung abala talaga kayo at walang pagkakataon na makauwi kahit sandali. Buti pa ako na lang po yung pupunta dyan. Ha? Kunin niyo na po ko, Pa. Ayoko na po rito kina Mama. Bakit? Hindi ka ba tinatrato ng maayos dyan? Parang ganun na nga po. Tsaka, mas ramdam ko po na mahal na ni Mama yung mga anak ng kinakasama niya kaysa sa akin eh.
Pakiramdam ko po wala na akong kakampi sa bahay natin. Kaya ayoko na po sana rito pa. Kunin niyo na lang po ako dyan. Anak, hindi kasi ganun kadali yung gusto mong mangyari. Bakit naman po? Kasi si Papa meron na rin kasi kinakasama si Papa, Po? ang tita Marga mo. Ha? Hindi po ba niya alam na may anak na kayo? Alam niya pero hindi ko alam kung ano yung mararamdaman niya pag sinabi kong gusto mong tumira kasama namin. Bakit magagalit po ba siya? Ewan ko, Mary, ha. Mabuti pa tatanungin ko na lang muna siya tapos babalitaan na lang kita. Sige po pa. O siya, sige na. Ibababa ko na tong tawag at marami pa akong trabaho na dapat tapusin. Sandali naman po. Nak, sa susunod na lang tayo mag-usap, ha? Kailan naman po yun? Pag bakante na ako, tsaka pag may sagot na yung tita Marga mo. O sige na. Mag-iingat ka palagi. Pa... Mary, anong sabi? Ay, bakit parang mas mahaba pa ang hinintay mong sagutin ng papa mo yung tawag mo kaysa sa aktual yung pag-uusap? Aling Marta, marami raw po siyang trabaho kaya binabaan niya na lang po ako ng telepono. Papa Dudut, akala ko ay puro trabaho lamang ang inaasikaso ni Papa sa Maynila tulad ng dahilan ng paghihiwalay nila noon ni Mama. Workaholic kasi siya, ngunit hindi ko akalain na bukod doon ay meron pa pala siyang ibang tinatrabaho. Kaya nga nalungkot ako noon nang malaman na meron na rin siyang ibang kinakasama dahil malabo na talagang matupad ang dasal ko na magkabalikan sila ni Mama. Pero naisip ko na baka naman mas maayos yung buhay na dadatnan ko sa poder ng tatay ko. Kaya nga kahit nag-aalangan ay sinabi ko sa mama ko ang aking kagustuhan na lumipat kina Papa. Akala ko ay pipigilan ako ni Mama pero tinanong lamang niya ako kung sigurado na ba ako. Noong sinabi kong oo ay walang pag-aatubili niyang ibinigay sa akin ang kanyang permiso. And fast forward, lumuwas ako ng Maynila sa edad na 18 para tumira sa poder ng tatay ko. Doon ko nakilala ang stepmother ko na si Tita Marga, Papa Dudut. Hoy, Mary! Tanghaling tapat na pero tulog ka pa rin. Aba, anong akala mo? Senyorita ka? Buksan mo nga tong pinto. Buksan mo to, ngayon din. Opo, Tita Marga. Sandali lang po. Aba, tama nga ako. Kakagising mo palang na babae ka. Pasensya na po. Napuyat po kasi ako sa sa ginawa kong assignment namin kagabi. Tingin mo maniniwala ako sa palusot mong yan? po? Assignment mo mukha mo. Palagay ko napuyat ka lang sa kaka-cellphone. Naku, hindi po. Hindi raw. Dapat talaga sa'yo kinukuhanan na ng cellphone para wala na magamit. Masyado lang nauubos ang oras mo sa bagay na yon kaya wala ka ng panahon na gumawa ng mga gawaing bahay. Katulad ngayon, araw ng Sabado. Wala kang pasok pero tanghali ka na kung magising. At anong binubuntong hininga mo dyan, ha? Wala po. Ano lang. Ano? Sumakit lang po ng konti yung ulo ko kasi ang aga-aga nagbubunga nga kayo Sigaw pa kayo ng sigaw. Naririnig ko naman po kayo. Magkaharap lang naman po tayo Ba't talagang sumasagot ka pang bata ka, ha? Alam mo, mabuti pa. Halika na, sumama ka sa akin ngayon din. Halika na. Saan niyo po ako dadalhin, tita? Saan pa ba? Di doon sa kulungan ng mga aso ko. Ha? Bakit po? Ano pong gagawin ko doon? Linisin mo! Nadudumihan na ako doon. Nababahuan kaya gusto ko linisin mo. Pagkatapos, paliguan mo yung mga aso at maglampaso ka na rin ng sahig. Huwag mo kalimutan yung mga hugasin sa lababo. Kagabi pa yun Wala rito ang papa mo kaya wala kang masusumbungan sakaling naiisip mong magsumbong. Hindi ko naman po naiisip yun pero ang dami niyo naman po pinapagawa. Kaya ko po bang gawin lahat yun? Kayang-kaya mo yon lalo na kung sisimulan mo ng gawin ngayon. Tsaka nararamihan ka na dyan? Kakaunti pa nga lang yun. Ano bang tingin mo sa sarili mo?
Baksyonista ka rito sa pamamahay ko? Pwes nagkakamali ka. Sorry po, tita. Sige po, gagawin ko na po yung mga pinag-uutos niyo. Mabuti pa nga. Ayusin mo ha. Kundi naku, mananagot ka talaga sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, Mary? Opo, Tita Marga. Uulitin ko lang na wag kang magsusumbong sa papa mo. Dahil lalo kong dadagdagan ng gawaing bahay mo. Huwag mo rin subukang magpakampi sa kanya dahil sisirain ko ang buhay mo. Naiintindihan ko po. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Hindi porke anak ka ng tatay mo, ituturing na rin kitang parang anak ko. Mahiya ka nga, hindi tayo magkadugo. Para sa akin, ibang tao ka pa rin. Sige na! Kumilos ka na at huwag mo na akong titigan dyan dahil dudukutin ko yung mga mata mo. Akala mo kung sino makatingin? Pinagmamalakihan pa ako? Ay naku, sige na! Alis na! Papa Dudut, napakasakit na tratuhing iba ng isang tao na hindi naman nagpalaki sa'yo. Pero kung umasta ay akala mo ay ikaw pa ang nanghimasok sa buhay nila. Kung tutuusin, ako naman ang unang dumating sa buhay ng tatay ko, pero akala mo ay inagawan ko siya ng pagkakataon na masolo ang papa ko nang tumira ako sa pamamahay nila. Wala akong magawa kundi ang tiisin ang trato niya sa akin at iwasan na lamang ang aming engkwentro hanggat maaari. Ayoko rin naman kasing masira ang relasyon nila ni Papa dahil nakikita ko kung gaano siya kamahal ng tatay ko. Masakit lang sa akin na makitang masaya na ang mga magulang ko sa kani-kanilang buhay at bagong kinakasama. Habang ako naman ay nagdurusa pa. Hindi naman sa pag-aastang kawawa pero paulit-ulit ko noong tanong sa aking sarili kung paanong nagagawang magdesisyon ng mga matatanda na maghiwalay ng landas at umusad na lamang ng hindi sinasaalang-alang ang nararamdaman ng kanilang mga anak. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung nabuntis ang stepmother ko ay unti-unti kong naramdaman na nawala na ng puwang sa pamamahay namin ng presensya ko. Mas lalo kasi itong minahal ng tatay ko at nabawasan ang atensyon niya sa akin. Inunawa ko na lamang, lalo't naging clingy sa kanya ang nanay-nanayan ko. Masaya naman ako at excited na magkaroon ng kapatid na masasabi ko na kadugo ko, pero andun pa rin yung paghahanap ko ng kalinga ng tatay ko. Kahit saang anggulo kasi tingnan ay anak pa rin niya ako. Pero parang gusto talaga kaming paglayuin ni Tita Marga. Gusto nito na sa kanya lamang at sa magiging anak nila ni Papa matuon ang buong atensyon at pagmamahal ng tatay ko. Hindi ko tuloy mapigilang mainggit sa mga kaklase ko na mayroong kumpletong pamilya at mabait na magulang. Kasabay noon ay unti-unti na rin akong nagtatanim ng galit at hinanakit sa sarili kong ama, Papa Dudut. Grabe activity sa school. Kapagod. Ay, buti pa, upo muna ako rito sa sofa para naman maginhawa ng pakiramdam ko. Kanina pa ngalay na ngalay itong mga binti ko eh. Ay, grabe. Sarap talaga sa pakiramdam. Kagagaling mo lang sa eskwelahan tapos uupo-upo ka na naman dyan sa sofa. Eh di ba panay upo na rin kayo nun sa klase ninyo? Opo, pero puro kami tayo kanina kasi nag-design po kami ng stage para sa activity namin. Wala akong pakialam. Hindi ko pa nakukuha yung mga sinampay doon sa balkonahe. Buti pa kunin mo na at malapit ng dumilim. Ayoko mahamugan ng mga damit ko. Tita, pwede po bang maya-maya na lang po? Pagod po kasi talaga ako eh. Paano mas pagod ka pa sa akin? Eh ako nga itong maghapon naglaba at naglinis ng bahay. Tapos ikaw, yan na nga lang ang gagawin mo. Ang dami mo pang reklamo. Hindi naman po ako nagre-reklamo eh. Humihingi lang po ako ng konting oras para makapagpahinga kasi napagod din naman po ako. Hindi lang po kayong pagod. At talagang sumasagot ka na ha? Yan ba natututuhan mo sa eskwelahan ha, Mary? Oh, ano nangyayari rito? Ba't sumisigaw ka, Marga? Eh yan kasing anak mo, Teban eh. Sinasagot-sagot ako. Hindi po totoo yun pa.
O kung hindi totoo, bakit nagagalit tita mo? Kasi gusto lang niya. Ayaw niya lang sa akin. Galit siya sa akin kaya lagi siyang ganyan. Ano ba pinagsasabi mo, anak? Paano ayaw sa'yo ng tita mo? At saka bakit siya magagalit sa'yo? Gusto na po kasi niya ako mawala rito sa bahay niyo dahil magkakaanak na kayo. Marga, totoo ba yun? Siyempre hindi. Sa akin ka nga maniwala, Teban, at huwag dyan sa anak mong pasenyorita. Hindi po ako pa senyorita. Utosera lang po talaga kayo. Oh, narinig mo ba yon? Sinagot niya ako, di ba? Ngayon ko lang po kayo sinagot kasi sumusobra na kayo. Harap-harapan niyo na po akong sinisiraan sa papa ko. At bakit ko naman gagawin yun, Aber? Tumigil na kayo, pwede. Mahiya nga kayo sa mga kapitbahay, puro kayo away. Bakit ako pinagagalitan mo? Diyan ka sa anak mo magalit, pagsabihan mo. Sige na. Mary, mag-sorry ka ngayon din sa tita mo. Pa, bakit ko naman po gagawin? Dahil sinabi ko. Okay? O naman wala naman po akong kasalanan eh. Mas lalo naman ako. Ako kaya ang sinagot-sagot mo. Kaya nga sige na, mag-sorry ka na sa tita mo. Tumahimik ka na lang. Ka na sumagot-sagot dahil masama yun. Hindi kita pinag-aral para mambastos ng nakakatanda sa'yo, ha? Napakawalang utang na loob mo naman, Mary. Imbis na magpasalamat ka sa pag-aalaga sa'yo ng tita mo, sa pagtrato niya sa'yo bilang tunay na anak, ganyan lang igaganti mo sa kanya. Anak, nakakahiya yun. At ako pa po talaga yung nakakahiya. Kumusta naman po kaya kayo na sarili niyong anak pero hindi niyo magawang kampihan at paniwalaan? Anong sinabi mo? Yung totoo pa. Masyado niyo na kasing mahal si Tita Marga eh. Para sa inyo, wala na siyang ginawang mali. Pero ang totoo, hindi talaga mabuti yung pagtrato niya sa akin eh. Malayong malayo sa sinasabi niyong tunay na anak ang tingin niya sa akin. Galit ako sa inyo pa! Galit ako sa inyo ni Mama! Papadudod para akong bulkang natutulog na bigla na lamang sumabog ng araw na yon nang dahil sa away namin ng stepmother ko. At dinagdagan pa yon ng hindi pagkampi sa akin ni Papa at pagpapamukha niya na wala akong utang na loob na anak. Kaya nga hindi na ako nakapagpigil pa at nailabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko na matagal ko nang kinikimkim sa aking dibdib, papadudot. Ngunit imbes na simpatya at paghingi ng tawad ay sumbat ang narinig ko mula sa bibig ng tatay ko. Malakas ang kutob ko na brainwash na siya ng stepmother ko. Nagtagumpay na siya na paglayuin ang loob namin ni Papa. At wala na akong magagawa pa doon. Kaya nang hindi ko na kinaya ay nag-decide na lamang akong lumayas sa bahay namin. Dala ang kaunting ipon at lakas ng loob ay namuhay po akong mag-isa. Nag-working student ako hanggang sa mapatapos ko ang aking sarili sa kolehiyo. Nagtrabaho ako at hindi na kahit kailanman lumingon sa pinanggalingan ko. Bagaman may espasyo sa puso ko, nagpatuloy ako sa buhay. Mabilis na nagdaan ang ilang taon at bigla na lamang akong nakontak ng mama ko para humingi ng tulong pinansyal. May sakit siya noon at wala na raw kasi siyang malalapitan. Bilang anak ay nahabag naman ako, kaya tinulungan ko siya. Pero sinamantala lamang ng mama ko ang kabaitan ko. Ma, baka huling tulong ko na po yan sa inyo. Ha? Bakit naman, anak? Alam mo namang walang trabaho yung tatay-tatayan mo, di ba? Na-aksidente siya, nakalimutan mo na ba? Ay, hirap na hirap kami sa pera tapos nagkasakit pa ako. Ma, alam ko naman po yun eh, pero may pinag-iipunan kasi ako at malaking halaga rin yung nawawala sa akin kapag nagbibigay ako sa inyo. Tama ba itong naririnig ko, ha? Sinusumbatan mo ba ako? Ma, hindi po. Hindi raw, pero yun mismo ang tinutumbok ng sinasabi mo. Sabi mo, malaking halaga ang nawawala sa'yo pag nagbibigay ka sa amin. O diba? Panunumbat ang tawag dyan? Bahala na po kayo kung anong gusto nyong itawag doon, Ma. Pero sinasabi ko po sa inyo na hindi ako makakapagbigay sa susunod. Kailangan kong mag-ipon.
Mas mahalaga pa ba yon kaysa sa akin na nanay mo? Hindi ka na naawa sa akin, Mary? May sakit na nga ako, tapos ganyan ka. Mag-aabot na nga lang ako kapag nakakaluwag pero hindi ko may papangako kung kailan. Tsaka parang mali naman yata na sa akin yung paiasa yung pagpapagamot nyo. May pamilya naman na kayo. Yung mga anak ng kinakasama nyo. Bakit hindi kayo sa kanila humingi ng tulong? Total, mas paborito nyo naman sila kaysa sa akin, di ba? May sari-sarili ng pamilya yung mga kuya mo. Tsaka, nakakahiya naman kung makikihingi pa ako sa kanila. At tsaka ikaw ang anak ko sa inyo. Ikaw ang kadugo ko. Sa akin ka nang galing kaya dapat, ikaw ang mas dapat maawa sa akin dahil nanay mo ko. Kung makapagsalita kayo, parang naawa rin kayo sa akin nung araw ha. Anong sabi mo? Niwala nga kayong pakialam sa akin simula nung naghiwalay kayo ni Papa eh. Tapos nung umalis ako, nung tumira ako sa bahay ni Papa, hindi nyo man lang ako kinumusta o binisita sa Maynila ni isang beses. Ma, wala kayong alam sa pinagdaanan ko. Para kayong walang anak. Eh di ba, tinanong naman kita kung sigurado ka na ba dyan sa desisyon mong pagtira dun sa bahay ng tatay mo. O tapos ako sisisihin mo sa nangyari sa'yo habang nandun ka? Ma, hindi ko kayo sinisisi ha. Huwag nga kayong ganyan. Intindihin nyo yung sitwasyon. Nagkulang kayo ni Papa sa akin simula nung maghiwalay kayo. May pasabi-sabi pa kayo no na walang magbabago, na kahit magkahiwalay na kayo, kayo pa rin ang mga magulang ko. Ma, umasa ako na pwede ko kayong asahan pero pareho nyo yung pinagdamot sa akin. Kaya nga masaya na ako ngayon na mamuhay ng mag-isa eh. Na malayo sa inyo kasi kayo naman ang unang lumayo, di ba? Kinalimutan niyo ako bilang anak kaya gusto ko na rin sana kayong kalimutan bilang mga magulang. Pero nung nagkaroon ulit tayo ng komunikasyon at nalaman ko nga yung sitwasyon niyo, naisip ko na may pakialam pa rin pala ako sa inyo. Kaya lang ma, napaka-abusado niyo. Hindi pa kayo marunong magpasalamat. Kaya imbis na magaan sa loob, mabigat sa pakiramdam lang ang nararamdaman ko pagkatapos ko kayong tulungan. Hoy, kung bata ka ha, nakapagtrabaho ka lang, kumita ka lang ng pera mo, akala mo na kung sino ka magsalita. Balang araw magiging magulang ka rin at hindi mo gugustuhin na tratuhin ka ng ganyan na magiging anak mo. Kung dumating man ang araw na yun, na maging magulang ako, sisiguruhin ko na hindi mararanasan ng mga anak ko ang ginawa niyo sa akin ni Papa. Hindi ko sila pababayaan. Lagi ko silang pipiliin higit kanino man. Mamahalin ko sila at ipaparamdam ko sa kanila na mahalaga sila sa akin ng higit pa sa sarili kong buhay. Ma, hindi ko sila susumbatan. Lagi ko silang susuportahan. Yung mga bagay na kasi yun yung hindi nyo ginawa sa akin eh. Kaya pakiramdam ko kulang na kulang ako. Na merong malaking espasyo sa puso ko na kahit kailan hindi na mapupunan pa. Kaya ayos lang, tapos naman na yun eh. Nangyari na kaya gusto ko na lang na makalimot at umusad. Pasensya ka na, Ma. Pero hindi nyo na ako makikita pa. Papa Dudut, tawagin niyo na akong masamang anak. Pero yun talaga ang huling beses na nagkita at nagkausap kami ni Mama. Malaki-laki naman ang perang ibinigay ko sa kanya noon na hindi niya nagawang pasalamatan pa. Pero ayos lang dahil para sa akin ay huling beses na naman yon. Ang gusto ko na lang sa ngayon ay makausad sa buhay ko nang hindi sila kasama. Malungkot mag-isa ngunit iba ang dalang kapayapaan kapag malayo ka sa mga taong nagpahirap sa buhay mo. Oo, magulang ko sila pero hindi nila ako trinato bilang anak. Kaya deserve nilang iwanan. Ayaw ko nang magpakamartir. Sa ngayon ay nakafocus na ako sa aking sarili, inaaral kong patawarin sila. Pero ayoko na silang pabalikin sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapili po ninyong basahin at itampok sa inyong programa sa Barangay Love Stories. God bless and more power to your station. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay forever, Mary. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.